Sa mga ating mga kababayan, mga kaibigan po sa Pilipinas po or anywhere in the world, kung meron po kayong anak na may autism, sabihin nyo lang, magtanong lang po kayo dahil ako po ay isa. Hello mga kaibigan, ako po si Roy Cipolito. Gusto ko lang po magpakilala sa inyo. Ako po ay isang 51-year-old na may autism. Ang dalawa kong anak ay meron din. Iba-iba lang po kaming spectrum. Medyo highly functional po ako, pero meron din po ako. Gusto ko po sana makatulong sa inyo kasi mga nababasa ko, marami nag-aalala at nagko-compare, tsaka may mga katwiran po na medyo itama po lang natin. Again, ang autism po as of this day ay galing po sa genetics. Maaring isang ama, isang ina, parehong magulang, hindi automatic na basta may lahi. So pwedeng yung mga pinsang buo, basta yung related mismo ha. Baka mamaya yung asawa o yung hipag o bayaw, iba po yun. Pero like I said, genetic daw. Genetic. At hindi po yan nahahawa, hindi rin po yan nagagamot. Huwag nyo na hong pag-asahan po yung stem cell sa ngayon, kasi kakaintay nyo noon, hindi po yan rin naaabot sa mga anak natin. So again, ito. Balik natin yung ayan. So malaking view. So this is it. This is it, Pansit. Ayan po mga kaibigan. I like to greet Elaine Mall, si Shai, si Katrina, tsaka si Gasini, si Mama Rene, si Derek Kata, si AJ, tsaka si Arnel at si Dayo. Mga nakasama ko po sa Balik sa Basic. Maraming salamat po ulit. And ayan, sana meron balik sa basic dito sa Sweden. Yes. Ayan. So, lakad tayo ulit. Ito po, ano na tayo? Pabalik na tayo dun sa direction na ito, pabalik na tayo sa bahay namin. So, ito, mga forest to. Ayun, may tao doon. Bakit? So kita nyo, kahit sa malamig na panahon, may tumatambay sa labas. So as of now, yung kamay ko hindi ganun kalamig, pero alam mong zero kasi wala kang makikitang nalulusaw na ice. So which means na negative pa rin. So pag yung mga negative 2 na palapit sa zero, syempre alam mo na yan. So ganyan. So maglalakad tayo, bawal kunan yung mga ibang tao. Ayun, yung bahay na yun doon sa taas na yun, government property yan. Friend ko nakatira dyan. Ano tawag dito? Painter siya. And uy, wow, may narinig ako na flower, bird, songbird. Yan, anyway. So naglalakad tayo sa ayan. Tapos ayan o, look o. So sayang yung pwesto natin, may tao. Kaya pupunta tayo doon, kaya lang may tao siya. So hindi we keep on walking. So we'll keep on ang usok. Sarap. Parang so yan. So paano po maliwanag doon kasi walang ulap. And then ang west kasi dito sa side nito. Hindi ko ma-pan doon yung camera kasi may tao. Medyo ayaw po kasi ng medyo po kasi dito, batas po kasi dito is batas. So hindi ko pwede silang kunan ng nakaharap. So we're walking. Ito po yung lake shore. Wow. Ang postcard. So, imbis na doon tayo magpunta sa magandang pier na yon, kasi may tao nga. Ayun lang natin ma-disturb. So, dito tayo sa medyo pero along the trail pa rin to. And then this is Sweden. Ay, naku. Ganda
ganda na Sweden. Yes. Nakuha ko ng picture. At madalang po kasi maliwanag doon. Kasi usually dito maliwanag. Ang kinukuna ko ito every year eh. Pero hindi ko supposed to be yung aking assistant. Yung anak ko po no autistic eh wala sa mood. Hindi ko maasahan. So naglakad tayo mag-isa. Napaka-safe naman po dito kasi city pa rin to eh. Pero again, may dala akong flashlight in case na may mangyari sa akin. Meron nung yung setting na yung kumukurap-kurap, which means na para maka-attract ng attention, lalo na kung may dumadaan ng mga boats, para makapag-alert sila ng tapos guys, yan, paakyat tayo from ayan nakita nyo, pataas na tayo. So nasa lampas na tayo ng halfway or just over halfway tayo. Stairs to eh, kaya lang like I said na natakpan na ng ice at parang ang aking shoes ay natanggal ang shoelaces ko. Pagdating na natin sa taas, magbe-break tayo ng konti at maluwag si shoes. Ayan. So magandang humahawak kayo dito. Kahit ayun means nadudulas ka pa rin. So minsan kasi pag hindi ka alert, katulad nito pag nagsasalita ka, hindi ka alert, pwedeng madulas ka, tumama baba mo, makagat mo yung dila mo, putol. Ayun. Kasi hindi ho yan smart. So nakahawak pa rin ako. Yes. Kung nakikita nyo, tumataas tayo. Yan. Again, we're in a small nature reserve dito po sa Sweden. Pero dito po yan sa Stockholm. At itong shoe na ito, yung shoelaces niya maluwag o natanggal. So mahirap maglakad dahil maluwag siya. Hindi ho yan safe. So maghahanap lang tayo up this trail. Meron po siyang bench. Ayan. So it took me 6 minutes from that point to here. According to our camera, 6 minutes siya. So hindi ho kasi pwede magmadali. Again, delikado kasi yung ginagawa natin. Ito, unang-una nag-iisa tayo, and then di kayo maniniwala, nakakauho itong ginagawa ko kasi bukod dun sa yung cold weather po kasi yung air po kasi is dry kasi lahat ng moisture nagiging ice. So pag bumubuka bibig mo, so yung ating mouth meron siyang saliva, much of it is water, and tawag dito, ano siya. So again, malapit na tayo. Hindi na natin nakikita yung dalawang tao doon sa baba, and then mga pine trees. Ayan o. Okay, nakikita ko na yung bench. So malapit na tayong huminto ulit dahil I need to correct my shoes before maglakad tayo ulit para safe and not to be sorry. Okay, so ayan po yung bench natin, and I need to turn off the phone. So ayan, I'm back po mga kaibigan after a short pit stop dun sa bench na yon kasi I fixed my shoelaces kasi lumuluwag siya, and then I realized na yung dulo ng aking pantalon, ito po kasi is hindi siya cotton. Never wear cotton in winter kasi
ano to? Polyester. Yeah. So, pag ho na, hindi malamig. Ayan, ouch. Kung cotton po yan, tsaka maong, yung ginawa ko na yon, mababasa na si shoes at mababasa na si pants. Kasi mainit si pantalon, malulusaw si ice, dire-diretso na yun. Tapos, yun, doon ka pwede magkasakit. You know why? Kasi po yung water na malamig ay kailangan painitin ng katawan mo yon, so it will consume energy. And pag andito po kayo, naligaw kayo sa gubat na may snow, yan ang isa sa iiwasan nyo, mabasa. Kasi pwede kayo rin magkaroon ng hypothermia. Kasi yung katawan natin, it's burning fats, it's burning energy. Pero mas mabilis sumingaw yung init kaysa doon sa creation ng init. Nagkakaroon ngayon ng short. So yun po yan. So para bang yung bang nagluluto ka ng sinigang sa malaking lalagyan, tapos maliit lang yung apoy. So hindi maganda yung balance po na yun. So never go out. May nadidinig kasi kung gumagalaw. Never go out sa ganitong weather wearing anything na cotton from the outside. Kasi the moment po nalagyan kayo ng snow o mapaupo ka sa snow, basa ka agad. And of course, posible ka magkasakit. And we're going to take a small small round ng mga views. May nakita kong tao naglalakad. Ito yung ski track. Diba? May construction dito. Let's see, makiusisa tayo. Alam nyo, dito sa area na ito, sinubukan ko dumaan dito, which is wala naman siyang trail. Nakakapagod po. So I don't know what they're trying to do there. Parang, kasi supposed to be pupunta tayo sa gawin na yun eh, pero may construction, so obviously hindi tayo pwedeng pumunta, pero makikiusisa tayo kung ano yan. Again, look at the snow. So dito okay lang na madulas kasi hindi ka masasaktan, pero yung doon sa city, yung mga simentadong lugar, yikes, delikado po yun. Kasi pwede kang mabol dito. Then, andito po yung pinaka-wisdom kung bakit never wear cotton o hindi waterproof. Kasi, pag bumaksa ka dyan, mas warm yung suot mo kaysa doon sa doon sa yellow. So, yung yellow magiging water and mababasa ka pa rin. So, hindi ko alam kung bakit ano ginagawa nila doon. Yes. Ayan. So ito, animal tracks po ito. Yan. Deer to, deer. Ito yung malamang yung dalawang deer. Kasi dalawang deer po ito kasi marami siyang tracks. So ayan, maganda sana doon sa baba na yun eh. Pero I'm sure bawal pumunta tao. Kasi pag nag-slide ka dyan, dire-diretso ka doon. And then tuloy-tuloy ka sa water. Pero pag matagal ho itong cold water spell namin ito, ang mangyayari dyan, lahat po ng water na yan magiging ice. Pero hindi ko pa nakikita kung pwede na maglakad dyan sa ibabaw. Yun naman yun. Pero alis na tayo kasi wala namang gagawin. Oh, ito maganda, ito cute. Mukha siyang tangke oh. Yes. Pero again, rental lang. Nakasulat. Rental. Pero ang cute siya oh, para siyang tangke. Yan. Ito maganda ito sa bukid. 'Di ba? All weather. Yan. Wow. 5R. Yanmar. O ito, Chinese siguro na naman yan.
Yan. So, ito po, they're making some construction dito. So sana maganda sana magpunta doon sa baba doon, pero may construction so we cannot go anywhere. I'm very sure bawal. At baka tayong tamaan, hindi tayo mananalo. Over there, makikita niyo yung mga blue tarp sa malayo. Doon po tayo naglakad. And then we went around there and then ended up with this one. Ayan. So ang bahay po namin is this direction. And this is north po yan. Diyan po natin makikita sana si Northern Lights. Kung nasaan po yung orange na yon, doon mo makikita yung kulay green na paikot po na ganon sa North Pole o yung pinaka Arctic Circle po na ganyan. And then yung parang kortina siya, di ba? Isipin niyo na lang po yung kortina pabilog. So yung kortina na yon, yung ibang makikita mo dito, kita yan sa Norway, sa Iceland, sa Greenland. Tsaka dito naman po sa side nito makikita natin yung same aurora from Finland, Russia, yun po. So, and then yung North Star, yung Polaris is nandyan po yan. So, yan. And then, minsan ho kasi meron akong hinahanap na lugar. Anyway, well, let's go back to our walking. I feel good now kasi yung shoes ko mahigpit na siya. So hindi na tayo papasukin ng yelo. Hindi ko alam kung ilang percent na lang si phone, pero umalis ako dito properly charged. Kita nyo, maglampas na, malapit na siguro sa alas 3 o alas 3 na. May ilaw na siya. So ito ho talaga, walkway ho talaga ito. And you would appreciate ito, stream to eh. Yan o, stream. Shing. Yan po yan, may kasamang ching. So this one is another way po yan, pabalik doon sa inumpisa natin. Pero we're going to walk the scenic way. Ito pa, pag diniretso natin to is another direction going home pero shorter. Ito po yung pakikita ko sa inyo, yung scenic route na we're, ang tawag dito, binabaybay natin yung gilid ng lake. So yung lake po na yan, marami po yan direksyon. Kung meron kang malaking yate, sundan mo lang to dito sa direction na yan, this way. Pwede ka na magpunta sa Finland hanggang Russia, doon sa St. Petersburg. Tsaka yung Estonia, Latvia, Poland, Lithuania, yung tatlong L, Latvia, Lithuania. Ano yung isa? Paano kulang? O talagang dalawa lang yung letter L. So this is how beautiful this place is. It's very magical. It's very beautiful. It's very serene. It's very inspiring as well. Pero again, sanayan po lang. I'm pretty sure may mga tao, kahit po sa mga puti, they don't like winter. And true enough naman, kasi talaga po boring. Pag hindi nyo alam yung kung paano nyo i-entertain yung sarili niyo, it's really boring. So that's why dito, uso dito siguro, paano sila nakauso nung tawag dito? Multitasking? Dahil dito. Kasi katulad po sa bahay ngayon, so si computer, nagmo-monitor nung ating mga social media, nag-upload tayo ngayon, balik sa basic, Venice, don't forget. Tapos, nag-upload tayo doon sa ating online storage na ilang buwan na natin ginagawa pero hindi pa rin tapos. And then, yung isang computer po, nagre-render ng, again, balik sa basic. Maraming salamat kay Rene Salud at Kata Figueroa, si Direk po yan. And of course, our beautiful models po. From si Shai, si Elaine, si Katrina, si Ma'am Jessie Maloles, tsaka ho itong si Pinky. Ayan. At of course, yung ating kaisa-isang model na lalaki, si Arnel. And then of course, yung mga special assistants ni Mama Rene na si AJ, tsaka ho si Dayo.
So nakasama ko po sila while I was in Italy. I went to see them. I took a lot of videos and photos for them para makagawa po tayo ng documentary na sabihin na natin parang Netflix na series. So marami po yan. Marami po tayong ginagawa dyan. So yan po. And then yan si Ma'am La Arnie, ang executive producer at brain child niya ang Balik sa Basic. Huwag niyo po kakalimutan yan. And then again, ito po. So ito po isla po yan. And then there's another parang galito po na body of water doon sa kabila. Tapos may isang isla. Yung isla na po na yun po yung Royal Palace ng Reyna. Yun yung kanilang, hindi ko masasabing summer home. Pero yun yung talaga yung doon sila nakatira. Kasi yung castle sa city, pang ceremonies na lang yata ngayon yun. Tsaka syempre mas magandang tumira dito, no? Sa bukid kaysa dito sa ano. So may dumadaan po dito mga water bus, boat bus namin para pumunta sa mga iba-ibang, pati yung mga tourist. Yan, speaking. Mamaya po habang naglalakad tayo, nakikita ko na yung bus. Yung boat bus. Ayan. So, lakad-lakad lang tayo. Medyo mahangin, which is a bad sign. Kasi, ano tawag dito? Kailangan ko mag-hood. Dahil yung mukha ko ay kumiginaw. Yes. Dahil, balik. So, yeah. You have to protect this part po, tsaka ito. Kasi ito yung pinaka-forward, pinaka-expose. So, ayan. So, nakaka-claustrophobic lang minsan. Pero you need to conserve yung... Pero ako hindi ako nakatakin. Yung t-shirt ko sa loob na white, hindi yung nakatakin. Ayan. Ayusin natin ng konti kahit wala naman nakatingin. Ayusin natin. So, ito. Although pag humihinto ako, nararamdaman ko yung lamig pumapasok sa loob ko. Pakita ko sa inyo. Yan, you see that boat there? Yan po ay commuter bus. Pagmukha rin po yan yung sa Venice. Kaya lang mas malalaki kasi mas malalim po itong, ano tawag ito? Itong lake na ito. Tsaka yung sa Venice po kasi dagat yun. Ito po ay fresh water. So yan po yan, liliko siya dito. Na direction na yan, hindi siya dediretso doon sa pinanggalingan natin kanina. Liliko siya sa right side niya. And then may mga pasahero siya hanggang doon. Kung from here, kung hindi ako nakasakay dyan, from here, kung saan yung sinasabi kong isang stop niya, it will take me 1 hour and 30 minutes to reach the place by bus. So, I'll take the train, magpapalit pa ako ng isang train, tapos sasakay pa ako ng isang bus, and then yan. So, ito, dire-diretso na siya. Galing siya sa city center namin. Yan. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Lux. Pero, baka yun yung name ng boat. Ayan. Bakit hindi siya lumiliko sa kaliwa? Pero parang may pasahero siya. Hindi. Lumiliko rin pala siya. Paliko na siya. Yata. Or something. Or may stop siya somewhere. So, po yan. So, balik tayo sa ating little walk. Dito. Medyo nakakahalata na ako. It's getting colder. Kasi, kung mapupunan nyo, it got dark. So, I'm very sure lampas na ng alas 3. Kasi malamang yung ilaw na ito, mga alas 3 to, binubuksan ng automatic. So, hindi naman ho ganun kadelikado dito maglakad. Kahit to babae kayo, hindi po ganun kadelikado na maglakad. Tsaka, ewan ko, pero alam niyo yung mga Swedish po kasi they're very health conscious. Tsaka yung they can run here. Nagja-jogging sila. Isipin mo yun. Yung boat hindi tumaan doon.
Anyway, not my problem. Pero lagay natin yung isang gloves ko kasi it's getting colder. I can feel it. Medyo malamig na. Okay. So ayan. So ayan yung tsunami galing doon sa boat. Ayan o. Yung wake niya. Ayan. So ayan. O, kita nyo? May wow! Ba? Malakas siya oh. Ano eh. So ayan, balik tayo sa ating lakad. So summers, any time of the year, it's very nice to walk in this trail. At more than 2 kilometers na tayo for sure. Mga 2.5 na tayo. Itong mga nakikita nyo mga halaman na yan, those are berries. So mga blueberries or basta berry siya. Kinakain yan. You can eat it if you want to. Kaya lang dito kasi since na maraming dumadaan na tao, eh medyo naunahan tayo palagi. Pero doon sa mga bukid-bukid talaga, tsaka yung medyo malayo na sa mga maraming tao, it's really a lot. Tsaka dito rin, you would see a lot of those mushrooms that they grow during anong time yun? Yung autumn. Kasi you have to remember na every time there is a what you call this, yung change of season, may mga ulan-ulan siya. At ayan ako. So let's see. Okay, so again, we're walking safely here sa ating dinadaanan. I'm using my left hand kasi pinagpapahinga ko ito si right hand, and then we're walking. Pasensya no, nakikita ko, nararamdaman, nakikita niyo yung aking little fingers. Wait, kung nakikita niyo doon sa, di ba yung ilaw na yun sa poste, pag bumaba po kayo may makikita kayong red dot. Ayan. At yung isla na yun, doon pa tayo sa tapat nun, doon tayo kakanan. Tapos dadaanan natin yung liran kasi na my daughter keeps on insisting na it's haunted. Pero hindi po yun. Totoo. It's just, gusto lang ho namin magtakutan. And then, so we keep on walking. And it's really well lighted. Pero, nevertheless, meron din ako dalang sarili kong flashlight. Just to make myself safe. Yan yun. Usually ako may dala pa akong radyo para humingi ng tulong. Channel 1, in case meron kang walkie-talkie na channel 1 po yan, usually ang ginagamit ko ng kadalasan ng mga tao. Why channel 1? Kasi tanda, channel 1. Isipin mo kung susubukan mo yung 1 to 13 yata yung channels na yun. Siyempre, yung 1 pinakamadaling i-ano natin, hanapin. Kasi on and then channel 1. So, pwede kang maghanap po doon ng wow, ang ganda. Maganda lang dito sa gloves ko. Ito yung pwedeng mong gamitin yung okay. So again, mga kaibigan, we're walking in the middle of the forest. It's around 3 o'clock, I think, or more. Around 3 o'clock, maybe 4. Nakikita, if you can see that orange place, that's the sunset on the left, which is east. And then ito pong part dito ang north. And then of course, east. Yun pala west. Did I say it right? West. And then south, more or less dyan. Kasi madali pong tandaan yung north and south dito. Kasi dito sa area namin, si Lake ay nasa north ng aming place. Okay? Ito,
So dito po yung area po namin tinitirahan, mga residences ay dyan, at dito dito tayo sa dito. Dito tayo sa water, which is doon sa mapa nasa north. So madaling tandaan. So left side is north. Kahit papunta tayo dito sa ganitong direction, dito pa rin. Okay? And then we keep on moving, ladies and gentlemen. Ayan. Okay. So nakikita ko yung aking fingers. So like I said, we keep on walking. Alisin natin yun, makakapangit sa view. So we keep on walking and walking. And then like I said, this is a very beautiful and simpler place to think. Yes, very nice. And not really that cold, pero again, minsan nakakadaya po yung pakiramdam natin. So it's still better to suit up. Yan po yan. Huwag nyo pong gaya yung mga iba na parang tawag dito, manipis lang ang suot. There's also a reason kung bakit yung mga jackets natin is below the butt. Ang haba niya palagi, hindi yung maikli. Kasi po pag bumagsak ka nga naman o napaupo ka, bukod sa makapal siya is in case you're wearing jeans, ano siya, tawag dito, hindi ka mababasa. So again, very quiet. Hindi ako magsasalita, ha? So again, we're still walking. Malayo pa tayo. Dadaanan natin yung beach. Kung nasaan yung dito? Yung beach that we used to swim during summer. Even though na summer siya, malamig siya. So malamig yung water niya. It's very hard to swim because it's really still cold even in the summer. The air is warm, pero the water is still cold. Yan water na yan. So ito, in this place, madalas po tayo dito, and the ducks are always there as well. The ducks are there, supposed to be there kasi maraming turista dito. Hindi pala turista, yung mga local people po kasi we tend to stay here during the summer. Kahit po mga Filipinos, kami po mga magkakakilala, dito kami nag-iihaw ng karne, isda, pwede po yan. And then there you go. So this is beautiful Sweden. Bakit siya bumalik? So pag kayo naglalakad sa mga ganitong lugar, make sure na lumilingon pa rin kayo kay nag-iisa kayo. Nag-iisa yung kahit sabihin niyo konti tao. Never underestimate anything and never leave anything to chance. Kasi it takes only less than an hour para mag-hypothermia kayo dito. So kung may pumalo kayo, mga birds. Mga songbirds yan. Nakikita niyo? Pero alam nyo, yung mga birds na to, they're eating the seeds from those little things there. Ang problema lang is yung itong mga maliliit na birds na yan, hirap na hirap po sila sa mga areas na maraming yung crows tsaka yung magpie. Kasi po yung mga crows na yun tsaka mga magpies, sa totoo lang hon, hindi sila ganong kagandang birds kasi they're predators and malakas silang kumain ng
ng kahit ano. Tapos yung malilit po na mga birds na yan, yung mga nest nila, hirap na hirap sila maghanap ng pagtataguan kasi yung mga crows tsaka magpies, they eat the eggs, the chicks, at even po yung mga parents. So nakakainis. Ayan, oy. So ayun ang itsura ng shoes ko. Hindi ko nararamdaman ko medyo malamig, pero hindi pa ako giniginaw sa paa. Although aware ako na malamig. And then ito yung lakeshore namin, although madulas. Ayan, yung east is that way, pero since na doon yung meron opening yung clouds, so ayan. Again, delikado rin maglakad dito. At ayun. Oy, may boat. Ay, may construction doon. Aha. Okay. Well, we'll see. Ayan. You have to be very careful pag naglalakad ka dito kasi yung ito madulas to, oh. Ayan. Ito may traction dito. It's very dangerous kasi kung hindi ka familiar sa mga lakaran nito, you would end up injuring yourself. Kasi hindi to pantay-pantay. So ayan, katulad itong lugar nito, alam ko siya, pababa siyang ganun, so makapal yung snow, so pwede ka madulas. And to be safe, ito may mga nagdaan naman ng mga tao. Ayan. So again, yeah, ito mo, dumudulas tayo. Yes, so diving board, another barge for people to jump over. And then so kung nakikita nyo po yung mga bahay doon sa kabilang isla pa rin yan, doon po tayo galing sa malayo na yun. Pakita ko sa inyo, wait. So kung pag yung pinaka left side nitong island nito, yung medyo maputi po sa screen doon po tayo, kung natatandaan nyo kanina doon sa payloader, yung mga boats, yung pier, doon po yun. So kita nyo maliliit na yung mga bahay na yun, 4 floors yun. Yun, we need to, it's getting really dark. Ayan. So ito beach po ito. We keep on walking. We just follow this trail na may mga naglakad siya, so hindi tayo mapahamak. And yes, okay. Hoy, meron takuret. Diba? Sa atin to ninakaw na. Pero frozen. May tubig sa ilalim to, malamig eh. Ay, mabigat. Pero look at this. Diba? Just look. Diba? Although totoo lang hindi pa ho gabi. Pero ano kasi, ang sunlight nga ho dito is 3 o'clock. Madilim na. 3 o'clock ng hapon po yan. Tapos mga 9 o'clock na in the morning, lumiliwanag pa. So nakaka-depress po talaga pag hindi kayo marunong mag-entertain sa sarili ninyo. Uy! Ayan, see? Nalaglag ako doon. Yan. Pero since na yung sapatos natin is high cut, it kinda prevents me from spraining my ankle. Yun po yan. So ito, my daughter always play here.
during the summer. Para na swing. Ayan. So, again, this is the beach. Beach, 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 beach. And then there. So beautiful. Yes. Alam niyo yung lalakarin pa natin is over there. Yung po nakikita niyo mga red doors na yon na sinulatan ng mga vandals. Yun po ay CR. Kasi nga ito beach na ito, maraming tao ito. Pero there, wait. Ay, wait. Ay. Alam niyo mga kaibigan, ito pong part na ito, nung dati may pylon dito na mataas. Pero inalis na. Sorry, napindot ko yung power supply. So, so tingnan nyo, tinatanggal nila dito yung poste ng kuryente, yung malalaki, yung mga may see-through, hindi yung one stick lang, yung parang may braso. Ano nga no? Because before, dito may warning dito na may cable. And then, on top po doon sa paputi na yun, sa kabilang island na yun, may mga electric pylons. Ba? Medyo matagal ako, hindi lang matagal, pero for a few months di kami nagagawi dito kasi medyo busy, may kung ano iniintindi. Anyway, so ba? May kayak. Bago yun So, ito po, puno po yan raw. Itong medyo mataas na ito, bato po yan. So, delikadong tumayo dyan kasi diretso ka sa tubig. Ayan. So pag what if kung mangyari malaglag ka sa tubig, as much as possible go out, umikot po kayo sa snow. That would freeze the extra water and help you not get wet. Pero again, hindi po yun 100% safe or 100% sure proof. Pero it's one of the first aid. So kailangan mo umikot-ikot sa snow kung basa yung damit mo para matuyo ka. Kasi yung excess water magiging solid siya, so hindi ka mababasa. Pero hindi ka naman matutuyo. Aray ko, matutuyo na diretso. Ayan, nakikita nyo? I fell there kasi hindi mo makita. Kasi akala mo flat siya lahat. Pero hindi ho siya ganun. And delikado ito. Pero we'll follow this route na may mga lapak ng tao. Kasi it's your best bet. Plus it's getting darker. Saktong-sakto lang sa pag-uwi po natin to. Dahil tao dito is dito, ayan, ito yan. Ewan ko bakit may boat doon. Usually walang boat doon. Anyway, so pabalik na po tayo. Again, hindi ko alam kung bakit may hira. Yun, pwede ka palang self-service kayaking.com. Pero kung hindi ka marunong lumangoy tsaka hindi ka kompleto ng gamit, it's not advisable. Nakalak pala yun eh. So yung boka na nakasulat doon is to book online, tapos makakakuha ka ng code para mabuksan si lock. And then, pwede ka na mag-paddle at again, bumalik na. Kasi ganun ho dito sa Sweden. Very online halos lahat. Kaya lang, like I said, ang liit-liit nung kayak is never do kayaking here alone or nobody is aware kung nasaan ka. Kasi if you end up in the wrong way, then poof! Yes.
Okay, let's see. We keep on walking. Sa camera is parang maliwanag pa, no? Kasi sa settings po yan. Pero kapag andito ka na, nag-iisa ka, kaya na spooky. Ayun, kita mo, may nagja-jogging. Kita niyo suot niya? Neon green. Bakit? Dahil para madaling makita in case of rescue. Kasi yung katulad ko naka-block, hindi na maganda. Plus, we should join him doon sa trail kasi mahirap po maglakad dito. Basketball court. So, konting kembot na lang and we can be doon sa trail. Hindi na tayo mahihirapan maglakad. Itong shed na ito, ewan ko kung ano laman niya. It's been a long time. Never saw it opened, pero it's still there. Okay, so for those non-Filipino speaking friends of mine, I'm just taking a walk in the nearest forest that we have here in Stockholm, Sweden, from where I live. You see that stair? They put an electric fence around some parts of the forest. I think they're protecting something, like maybe plants or animals. But under Swedish law, there are some places that you're not allowed to complete. A lot of people are allowed to have access to all areas. So that's why they put that. Pero it discourages people from going around anywhere. So diyan ka lang dadaan. May kuryente yan. There's electricity on that one for sure. It was just set up a few months ago, and if we go here and then there's a trail to get over this hill, which is, I'm not going to take that. I'm going to take this way because I'm going to show you this other place. Yeah, there we go. And so ito pier to, pero I have no idea why they're fixing it or something. So again, I've been walking almost 90 minutes, and we are here to show you how we spend time when you are in very cold countries. Okay, so walking, taking a stroll on this kind of like places really helps the mind to unwind. Usually dapat tahimik lang, pero meron po tayong konting narration para po kayo ma-appreciate inyo yung itsura. So they're doing construction work there kasi pier po yan eh. Remember the boat bus kanina? Humihinto siya dati dyan eh. Ewan ko kung bakit ngayon hindi. So it's already twilight, and guess what? We're still 2 kilometers away from the house. Okay, so mga less than 30 minutes na by walking. And look at that. Ang ganda nito siguro kung hindi ko nakalimutan yung attachment para do sa stabilizer na ito. Yes. Anyway, wala na tayong magagawa. Whoop. Okay. So we keep on walking on this path. Ayan. So very romantic. For most people, this is very romantic. Okay? So wow, di ba?
Sabi nila malamig daw na Pasko. O giniginaw ka. Okay. So sa isang banda, it's really nice. Then again, it's also not so nice kapag matagal na. Okay? So nasa tao rin po yan, tsaka sa perspective po ng ugali natin. May mga taong mahilig sa ganitong klaseng weather. Meron naman ho na hindi makatais sa ganito kasi super ginaw. Pero actually, since na naglalakad tayo, it doesn't feel that cold. Yun lang ilong ko, kasi yun ang pinakamalayo na unprotected part of my body ang medyo giniginaw. Paano nga tayo naglagay ng hood? Kasi the temperature dropped when it got darker, and we have to protect our head, ears, tsaka yung mga exposed skin. So sa ngayon, sa setup natin, ang exposed skin ko na lang ay yung sa face. Yan. Tapos remember yung parang fur sa jacket ko po. Its main purpose po kasi niyan is to trap warm air to stay longer dun sa face mo. Yun. Kasi kapag may hangin na dumarating sa harap mo, hindi siya dumadaan sa mukha mo kasi iiwas siya kasi meron siyang wall or bakod. And then of course, anong tawag dito? Hindi siya ganoon na yung hangin tatama sa face mo. Balik tayo dito. Again, if you're walking po sa ganito, ayan, bangin na yan ha. It's a good ba? 5% na lang po pala battery natin. Wait. Ilan? Ayan. So mga kaibigan, we have to cut our recording po sa ating mo kasi I just noticed na yung battery ko po sa cellphone, it took 90 minutes lang to discharge a full charge. We have to stop kasi ayoko mawala ng battery completely kasi in case I need help, I need enough energy to ring someone. Okay, so mga kaibigan, again, ito po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito, mula po sa malamig na Sweden. Stay warm, advance Merry Christmas. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong mga support. Magkita-kita tayo ulit. So mga kaibigan, kanina I'm almost run out of battery. Wait. So ayan po yung sinasabi ko sa inyong house, na parang haunted house, na parang bahay ni Rapunzel. Although hindi siya haunted house, let me make it clear, isa siya ngayon parang cafe. So kita nyo, wala, alas 4 pa lang yata or something. And it's a very beautiful, very photogenic na place. Ayan. So available siya sa mga receptions, little events po. Hindi ko alam po ilan ang capacity niya, pero ano siya, Conditori Liran. So yung Lyre, ayan po. So dati siyang bahay ng isang mayaman kasi nung area nito before, ito lang ang nakatayo. Pero ngayon na-develop na siya. So hindi ko alam kung bakit siya naging cafe o yung may-ari pa rin, original owners ang may-ari. Pero this one is the same house from 1867. So nung magulo pa sa Amerika, Wild West, bahay na siya. And it was like very big. It's a big house before. It's kind of like still a big mansion still today. And the weather's very nice. It's very warm. And yan po siya. Again, it just looks haunted, but it's not haunted. Okay, that's making you guys make it very clear. So people go here to have coffee, sweets, cakes,
pastries and everything. And there's a nice view on the other side. There's a balcony. And that's it. It looks nice because it is nice. So again, thank you po sa mga kaibigan po natin. I really have to turn off the phone because wala na tayong power. Pero nasa sibilisasyon na tayo ulit. Ayun. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito, mula po sa Kaibigan Podcast, only here on CTN. Back, I could fly, I could fall, I know you got my back. Never thought I would find someone to love like that, like that, like that. I like